This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi! Narito na po kami upang magatid sa inyo ng isang linggong makabuluhang balita at kaalaman. Ako po si Rolly Lakay Gonzalo. Ako naman si Benny Antiporda. At ito ang Hotspot! Narito na ang mga maiinit na balita hatid sa atin ng Meralco at ng Remate, ang dyaryo ng masa. Una-una, good news. SSS pension hike ipatutupad na sa susunod na taon. Magandang balita para sa ating mga kababayan na tumatanggap ng buwan ng pensyon dahil sa ipatutupad na sa Enero sa susunod na taon ang pension hike ng Social Security System o SSS. Ibibigay ang first set ng 2 gives na pension hike ng mga pensioners na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ito po ang kinumpirma mismo ni SSS Chairman Amado Valdez matapos ang pagkipag-usap sa mga mambabatas. Ay kay Valdez, positibo ang pagtanggap ng Kongreso sa hiling nilang gawing staggered na lang o kay hati sa 2 set ang pagbibigay ng pension hike para mabuo ang 2,000 na increase. Aminado si Valdez na malaking pondo kasi ang mawawala sa SSS. Pero kailangan muna itong maibigay alinsunod sa kagustuhan ng administrasyon na bigyan ng dagdag na benepisyo ang mga pensioners. 2 gives pala. Oo, 2 gives. Pero Lakay, dito, silipin natin yung magiging problema. No? Kung saan kukunin yung pondong yan. May tiwala naman tayo kay Chairman Amado Valdez dahil talagang sincero. Sincero. At of course, pati ang ating Pangulong Digong na talagang maibigay ito sa mga pensioners. Pero dito, kaysa pahirapan natin yung nagbabayad, siguro we should run after doon sa mga taong hindi nagbabayad. Lalo na yung malalaking kumpanya na yan. Dahil may balak kasi, narinig ko Lakay, na pataasan daw yung kontribusyon ng mga nagbabayad. Abay, bakit nyo pahirapan yung nagbabayad? Yung hindi nagbabayad, habulin nyo. Alam nyo, Chairman Valdez, pinakamagandang gawin nyo, humingi na kayo ng tulong sa MBI, humingi na kayo ng tulong dyan sa PNP, para magkaroon din ng enforcement, and of course, humingi kayo ng tulong sa DOJ para magkaroon ng mahigpit talagang implementasyon ng ating batas. At saka napakinggan ko rin kay Chairman Valdez nga, na sinasabi niya, kasama Benny, ngayon ay magiging matapang na rin sila sa pagbubulgar sa print at saka sa broadcast media. O sino yung mga violators na yan? Marami pala mga personalidad na hindi nagbibigay ng kontribusyon sa kanilang mga kasambahay. Tapos yung iba, mga mandurugas. Ang daming mga mandurugas. Kaya, hintayin natin yan, Yes. Dahil alam mo, Lakay, may secret akong ibubulong sa'yo. Ano ba yun? Isa tayo sa mga bumubulong dyan sa SSS ngayon. At nagbibigay tayo ng advice sa ating magaling na chairman para tayo yung moral booster, nagbibigay ng lakas ng loob para tuluyan ng matigil yung kawalangyaan ng mga abusadong kapitalista na yan. Yes. Okay, dito tayo sa ating susunod na balita. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa ikatlong quarter ng taon. Tumaas sa 7.1% ang GDP ng bansa sa unang 3 buwan ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, mula sa 6.2% noong nakaraang taon. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay dahil nakarecover na ang sektor ng agrikultura mula sa El Nino na nagsimula nitong taon. Napatunayan din umano ng Pilipinas ang katatagan ng ekonomiya sa gitna ng mga nagdaang bagyo sa bansa at ang patuloy na pagbatikos sa hinaharap ng Administrasyong Duterte. Ang Pilipinas sa ngayon ay isa sa pinakamabilis na economic growth
sa Asia kung saan talo nito ang Malaysia, Indonesia, Vietnam at kahit na ang China ngayong third quarter. Ang mga sektor ng manufacturing, real estate at construction at ang patuloy na paggugol ng gobyerno sa infrastruktura ang mga naging dahilan umano ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Well, congratulations. Oo. Ha? Hindi pa tumutulong sa atin ang Amerika niyan, ha? Palayo, pero paganda tayo. Alam mo, Lakay, isa lang ang sasabihin natin sa ating mga kababayan. Maraming napipikon, ha? Maraming napipikon dahil sinasabi nila, pwede namang kaibiganin pa rin ng Amerika. Pwede namang nandyan ang Amerika, nandyan din ang China. Pero isa lang po itatanong natin, magturo po kayo ng isang bansa na inukupa ng Amerika noong digmaan na umasenso na hindi namomroblema ngayon. Well, it remains to be seen. Marami pang mga gagawin ng ating Pangulong Digong. At congratulations din sa unprecedented yung satisfaction rating na nakukuha niya sa ating mga kababayan. Talaga naman sobra. Unprecedented. Okay? Dito tayo sa pangatlong balita natin sa lupon ng linggo ito. Ito, napaka-juicy. Kasama Mary, itong balita ito, napaka-juicy. Akala ko siya ang juicy. Itong balita ito. Pwede pa siguro. Hindi pa naman yata siya menopause, may asim pa. May asim pa. Senador Leila de Lima, inamin na nga ang relasyon sa kanyang dating driver. Yan. Tuluyan na rin inamin ni Senador de Lima na talagang nagkaroon sila ng relasyon na kanyang dating driver na si Ronnie Dayan. Talaga naman. Sinabi ni de Lima na tumagal ng ilang taon ang kanilang relasyon. Ngunit pinabulaan na niya na may kinalaman sila sa illegal na droga. Nauna na siniwalat ni Pangulong Digong ang pagrelasyon ni de Lima sa kanyang driver. Ayon sa Pangulo, magkasabot di umano ang dalawa sa pagtanggap ng pera mula sa illegal na droga. Sa ngayon ay wanted si Dayan sa bisa ng congressional warrant na nilabas ng House of Representatives matapos niyang hindi siputin ang investigasyon ng Kamara sa illegal drug trade sa National Bilibid Prisons. Umabot na sa 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Dayan. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, walang dapat ipag-alala si Dayan dahil bukas naman ang Department of Justice na kupkupin siya sa Witness Protection Program o kay WPP. Pero Lakay, matanong ko lang. Sige. Kung lumabas-labas itong si Dayan, itinatago pala ng isang senador din. Aba, Ano kaya mangyari? siguradong kakasuhan din yung senador din, di ba? Dahil sa... hindi pa naman kriminal si Dayan, ha? Pero teka ba na, sa asawa ni Dayan, kriminal yata si, teka ba na? Sa asawa ni Dayan, mukhang kriminal na si yung kanyang mister. Gano'n? Gano'n ba yun? Dahil Kinasuhan siya? Kinasuhan na siya. Pero hindi pa to kriminal dahil di pa naman sentensyado. Sabagay. Oo. Ngayon, kung kinukupkup ito ng isang senador, abay, ano kaya ang pwede parusa doon sa senador na nagkukupkup? Ang haba naman ng Henry Dayan yan. Babae yung nagkukukup sa kanya? Hindi! Lalaki! Yan ang nakuha natin sa intelligence community. Matindi. Na kilalang nagtatago raw talaga ito ng mga ganyang mga fugitive. Kaya, Huwag mo sabihin AC/DC si Dayan. Pwede sa pwede sa chick boy, pwede pwede sa sa chick, pwede sa boy. Oo. Chick boy. Okay. Biro lang po yun, ha? Pero totoo po yung impormasyon namin na meron daw isang senador na nagkukup-kup ngayon kay Dayan. Di ba may kinukukup na yan? Sa ngayon? Meron. Talaga itinatago. Pero ito, ang mabigat-bigat dito, isang senador. Okay. Kumustahin natin si Matubato? Okay. Next. At teka nakapagpiyasa na yata si Matubato, di ba? Yun na nga. Kaya kinukup-kup din. Okay. Doon tayo sa ating susunod na balita. Matataas na opisyal, tatamaan sa testimonya ni Kerwin Espinosa. Pinahiwatig ni Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa na mataas na posisyon sa gobyerno ang pwedeng tamaan ng testimonya ni Kerwin maliban kay Senador Leila de Lima. Tiniyak rin ni De La Rosa na hindi magtatapos kay Kerwin ang pagtugis nila sa mga big fish sa illegal drug trade sa bansa.
Ayon kay De La Rosa, nakatakda nilang ikumpara ang affidavit ni Kerwin sa affidavit ng kanyang napatay na amang si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Sinabi ni De La Rosa na hindi alam ni Kerwin ang laman ng affidavit ng kanyang ama dahil wala na silang komunikasyon matapos itong tumakas palabas ng bansa. Tiniyak naman ni Kerwin Espinosa na ibubunyag niya ang lahat ng kanyang nalalaman at kung sino-sino ang sangkot sa illegal drug trade na kanyang kinasasangkutan. Humingi rin ng tawad si Kerwin kay Pangulong Duterte at humingi ng pagkakataong makapagbago. Kaya, Ano sa tingin mo? marami nang ninenervyos. Marami nang kinakabahan. Ha? Balito ko, isa pang senador ang kinakabahan. Ha? Mukhang nakahilera doon sa mga listahan na Mga ilalabas. nakinabang. Mga nakinabang. nakinabang doon sa drug trade ni Kerwin. Yes, Pero yes. dinideny ni Kerwin na siya yung drug lord. Sino kaya? Baka siya yung drug vice lord. Baka pangalawa siya. Baka yung tatay ang drug lord. Oo. Pwede rin ganun. At siya yung Lord 2, di ba? Oo. Pangalawa. Pero tingnan natin anong susunod na mga mangyayari dito. Sana hindi na mangyari uli yung nangyari kay Albuera Mayor dahil marami sanang maituturo at maididiin, lalo na si Aritam. Di ba? Maididiin sana yun Oo. Si Aritam yun nga lang, hindi raw maidiin dahil tinigok na talaga si Mayor. Talagang wala nang sapilitan na pinadala sa kalaban ni Lord. Okay, so sana'y hindi mangyari ito kay Kerwin para mabigyan ng linaw itong ating hinihinging hustisya sa paglaganap ng droga dyan sa kanilang probinsya. Aba, ang susunod na kabanata. Kumbaga sa comics. At dito tayo sa pinakauling balita na matindi sa loob po ng linggo ito. Dako, dito napakaraming na eskopan dito. Pati tayo sa media, na eskopan tayo dito. Yes. Kasi pinuyat ni Jar Bato yung mga media sa krame, pinuyat sa pagbabantay kay Kerwin. Kaya, wala na. Napuyat, nagpahinga na yung mga media. Yung pala may mas matinding May mas mangyayari. matinding storya kinabukasan. Dati Pangulo Marcos, inilibing na nga sa libingan ng mga bayani. Nahimlay na sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulo Ferdinand Marcos. At ang hakbang ng pamilya Marcos ay nagdulot ng pagkagulat sa marami mga Pilipino dahil umano sa palihim na sinagawang seremonyas. Tanghali nitong Biyernes nang matapos ang Bureau of Rights sa libingan at binigyan din ng 21 gun salute si Marcos bilang pagpupugay sa dating Pangulo ng Bansa at dating naging sundalo. Paglilinaw naman ng PNP na noong Huwebes lang na ipagbigay alam sa kanila ng pamilya Marcos ang nasabing paglilibing sa libingan ng mga bayani. Sinabi ni PNP Chief Director Ronald Bato de la Rosa, mahigpit niya ang bilin ng pamilya Marcos na gawin talagang pribado ang libing at huwag ipaalam sa publiko. Tanging ang pamilya Marcos lang din ang dumalo at kahit ang mga Marcos supporters ay nagulat din sa biglaang paglibing ng dating Pangulo. Yung mga taga-Tagig, nagulat na lang sila, pag eksaktong alas 12, may napapagiging silang putok. Yung pala yung 21 gun salute na. 21 gun salute na yun. Dinig na matikatagig yan. O ikaw, Lakay, Ilocano ka. Ano masasabi mo rin sa libing Well, niya? ako, tapos na. Di ba? Tapusin na natin yan. Sinabi ni Kiko Pangilinan na kailangan hukayin to. Grabe naman si Mr. Noted. I-note mo na. I-note mo na, Senador. Tatapos na yan. I-note na natin. I-note na natin lahat yan. Tatapos na yung bahagi nila kasaysayan. Alam mo, mas nakakatakot, Senator Kiko, ang buhay kaysa ang patay. Yan ay patay na. Siguro, baon na natin. Nakabaon na nga Baon nyo na rin sa limot, di ba? Pero yung sinasabi nyo na ipinangangalandakan nyo yung kanyang mga kasalanan nung mga taon ng martial law, hindi naman namin inaalis sa inyo yun na i-brainwash nyo lang. I-brainwash yung mga bata sa eskwelahan. Di ba? Hindi namin inaalis sa inyo. Pero ang inaalis namin sa inyo, tigilan nyo na ang pagbuhos ng gasolina sa nagliliyab na damdamin ng mga taong anti-Marcos. It's about time, ano na natin to, pag-isahin na natin. Magka-isa-isa na tayo. Tapos na yan
Hindi naman tayo mag-e-eleksyon bukas eh. Gusto nyo, pagka mag-e-eleksyon ulit, tatakbo si Bongbong. Di, tsaka ka magdiddi pa dyan, di ba? Kiko, sama mo si Risa, di ba? O, kayong dalawa, di ba? Magbaligtaran kayo. Kung yung isa sa kabila, di ba? Kung paano nyo isasabihin sa taong bayan na masasama talaga yung mga Marcos, di ba? Ayos yun, di ba? Tama? Oo, tama. Baligtaran naman tawag doon, di ba? Oo. Okay. Pero at saka, alam mo, parang nag-graduate nung nakikinig ako nung kagabi, di ba? Umaakit na sa level ng, ang sinisigaw nila ay EDSA 3 na, di ba? Laban kay Duterte na, laban kay Paolo Duterte na. Ganun na. Kaya nangaharang na sila ng mga sakyan doon sa EDSA para makisama doon sa kanilang... Ang dami nila kagabi! Ang dami nila! Ang dami nila! Ang dami nilang libag doon dahil ang alikabok doon. Ilang piraso sila ron. At titigas ng mukha nyo. Hindi na kayo nahiya sa mga pro-Duterte. Di ba? Anti-Duterte na nga mga sinisigaw kagabi. Ang titigas ng mukha nyo. Lalo na yung Jim Paredes. Pag nakita ko huli yan, ngungunyatan ko yan eh. Ang kulit na itong iho di punggol na to. Hindi, para bang naapi ka noon Punyeta ka. Doon ka nga kumita ng panahon ni Marcos. Doon ka sumikat. Leche ka. Di ba? Kumita ka ng kumita ang Apo Hiking Society noon. Di ba? Tapos sasabihin mo ikaw, hindi ka naghirap noon. Hindi ka biktima. Huwag kang kunting tigil ng bunganga mo. Baka sungal-ngaling ko pa yan pag nakita ko. Nakakapikon nakita ko sa FB. Ini-interview nung channel na parehas. Yung channel ng ABS-CBN. Parehas na parehas Talagang kulang na lang murahin yung mga Marcos doon sa kanilang istasyon. Di ba? Tapos nagdaratingan na po yung mga tao. Yung mga pala sa kanila ilang piraso. Anak na to. Oo nga naman, di ba? Pag lumagpas ng dalawa, mga. Di ba? Grabe. Tapos kada ganyan yung Facebook Live, di ba? Kada ganyan. Medyo butas. Urong konti. Nakakatuwa. Di ba? Lakay. Yung panawagan na magdamagan wala. Hindi pa umabot ng alas 12 ng ating gabi. Pero lakay tayo rito Lilinawin lang po natin sa ating mga viewers. Kami po'y nanggigigil doon sa mga gunggong na ipinipilit po idoktrina sa utak ng tao na ito'y kagagawan ni Duterte. Alam niyo po wala hong pinagkaiba to. Doon sa ginagawa ng Pangulong Digong sa CPP-NPA. Na ang dinodoktrina ng tao naman, ng mga dilawang iho di punggol, komunista ang ating Pangulo. Yan yung sinasaksak sa ulo ngayon ng mga estudyante at sinasabing, di ba? Para magalit ang mga sundalo sa ating Pangulo at hindi matuloy yung usaping pangkapayapaan. Ganyan din ang ginagawa rito sa Marcos issue naman na sinasabi na itong si Pangulong Duterte, Marcos talaga. At galit sa mga dilawan. Oy, kayong mga iho di punggol na dilawan, kung galit talaga sa inyo, ang ating Pangulong Duterte, dapat patong-patong na ang kaso nyo. Lalo na ikaw, Noy Pitts. Alam mo yan. Di ba? Patong-patong dapat ang kaso mo. Sa DAP, dyan na lang sa 44. Kitang-kita ng tao kung ano yung mga pinaggagawa mo. Di ba? Pero, hindi ka kinasuhan dahil bakit? May respeto pa rin sa'yo ang ating Pangulong Digong. Antayin mo. Antayin mo. Antayin mo. Dahil malapit nang maubos ang respeto ng Pangulong Digong sa'yo. Yang natitira Shaggy mo, baka fatulan niya. Hindi, Shaggy yan Sa gilid. Sa gilid na lang ang tubo ng buhok niyan Baka mapatulan yan. So, now, hindi po kami nagagalit dito sa hotspot na kayo po ay maging anti-Marcos at huwag nyo payagan. Hindi po yun. Nagagalit po kami rito doon sa mga taong pinipilipit yung storya. Di ba? Na sinasabing ang ating Pangulong Digong mismo ang nag-utos o nang wawalangya sa taong bayan. Ang gusto ko sila ng Pangulong Digong is magkaisa na Tama na to. Ibaon na yan. Kaya nga.
dapat na intindihin na ito'y desisyon ng Supreme Court nga. Oo. At wala namang impluwensya dito ang Pangulo dahil siyempre patas yung botohan sa Supreme Court. Hindi, pero Oo. in fairness naman, gusto rin naman talaga ng Pangulo. Oo naman. Dahil Oo. nagpapakita ang Pangulo na, tama na. Tama na dilaw, tama na red, white, and blue. Tama na yung orange. Tama. Lahat tayo, isang kulay na tayo. Yan ang gusto ng Pangulong Digong. Hindi natin bigyan why not give peace a chance? Yes. Di ba? Parang, di ba, yung kumbaga, pilit natin pinaghihiwalay. Bakit? Makikinabang kasi kayo. Huwag naman ganun. Kawawa ang taong bayan, lalo nang mahihirap na umaasa sa atin. Okay. Di ba? Isarada natin yan at let's move on. Sabi nga nila. Let's move on. Oo. Tulungan natin ang Pangulong Digong sa unlad ng ating bansa. Nabasa natin sa Facebook nga nagalit to si Fudge Tahar, yung isang tibak nating kaibigan, at sinasabi niya nga, sana hindi kayo maging biktima, hindi kayo maging, kumbaga hindi kayo naging biktima nung martial law para sabihin yung let's move on. Di ba? Kumbaga, yan, naunawaan namin yan. Yung mga naging biktima ng martial law, naunawaan po namin kayo. Pero ang sinasabi po natin dito, ang Diyos nga ho marunong magpatawad Tao pa kaya. Di ba? Ngayon, since hindi ho sila humingi ng tawad, lagay natin sa ating puso yung pagpapatawad para sa ikagaganda at ikabubuti nung susunod pa nating henerasyon. Hindi yung dudoktrinahan natin sila ng mga sama ng loob, galit. Hindi ho maganda yun. Dahil gaya niyan, yung nakita mga bata sa Saints ko, di ba? Oo. Oo. Alam nyo, ako hindi ho ko... gumagalang po ako sa madre at pare. Kahit na minsan, sila nga mismo nagbabanatan, ginagalang po namin kayo. Pero kapag nakita ko yung madre sa Saints ko na yan, mamumura kita. Mamumura kita. Maniwala ka sa akin. Kasi, hindi ba napakahayop nyo? Relihiyon kayo, okay? Relihiyon kayo, nakialam kayo sa usapin ng Estado, and at the same time, pati bata dinamay nyo. Kung pwede kang tadyakan kahit na babae ka, tatadyakan sana kita Di ba? Nakita kita sa Facebook. Makikita mo yung mga bata na may hawak ng mga placard. Katabi pa yung madre. Di ba? Hindi pa nga sila pinapanganak ng panahon ng martial law. Oo, napakawalang yan nyo. Bakit hindi kayong mga madre? Alam mo, mas papansinin kayo may hawak kayong placard, tapos suot nyo yung belo nyo, di ba? Ano ba tawag doon sa belo nila? Di ba? Suot nyo yung belo nyo, tapos nakahubot-hubad kayo. Yan ang maganda sa inyo. Panonoorin kayo, i-cover kayo pati ng CNN. Pero wag nyo idamay ang mga bata. Mga iha di punggol kayo. Di ba? Malecheng mga madre to. Di ba? Huwag kayong magtago dyan sa mga suot nyong gown at relihiyon, no? May mga interest kayo. Tigilan nyo yan, di ba? Huwag nyo idamay ang mga bata. Nakakapikong kayo Mga sisters, makinig kayo. Makinig kayo. Huwag laging si father ang hinahanap nyo, ha? Okay. Mas marami pa tayong pag-usapan sa magbabalik po ng inyong hotspot. With proper diet and exercise, ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10, you're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.